Pag-fight ko yung ginagamit ko yung meron ako nga yung pagdasal ng mga pagkain. Meron ko lakas ng ulan eh. Ano yun? Bigla masiguro ito. Baba kasi kung sila. Meron pala kung ano ganyan. Dito naman namin. Ganyan. Ayaw magkasal. Kahit yung ano, kahit yung Tagalog siya eh. Walo eh. Kahit yung San Roque, yun ang kailangan na kahit naman sa prayer book wala. Ha? Kahit sa prayer. Meron ako sa prayer book. Pero walang dalit. May kanta siya. May kanta. Eh, yun ang hinahanap ko yung kanta.
Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ng araw ng Lubila para kapustahan ng medalya ni Agro. Sama po natin sa ating panalangin ang espesyal na intensyon para sa pagpapasa sa licensure exam for driver ni Peter Guito, para sa licensure exam for pharmacist ni Elaine Haxon, para sa paggaling ni Apollo Arnold Mosoco, ni Pinita Williams, Ginamon Sita, at para sa mga kaluluwa nila, Dolores, Grupo Junior at Senior, Henry, Cesar, Andy, Alneda, Felisa, Celsa, Efren, Romualdo, Estrella, Julie, Eric, Gloria, Dorian, Sonia, Raul, Jose, La Plaza, Paulino, Antonina, Valentina, Gerardo, Ayala Santa Maria, Jamie Chilino, Pedro Chilina, at Loretta Santa Maria. Bilang kasimulan ng ating pagdiriwang, magsitali po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, binubunta natin si Santa Cecilia, Dalaga at Martir. At tayo na sa kilumang araw ng ating paglulubina para sa ating mahal na ina. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang ito, manahimik tayo sa mandalit, suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ito ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ito ang lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos. Patawan tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia ang aming katuwang, paundahan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, bago ka sa walang hanggan. Amen. Masupo po. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquin sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihahin niya si Haring Joaquin at sagsami ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenaz, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Napawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakanin yun. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang namin pinakakain ninyo ng pagkain, bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta. At sinubok na sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang kinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang 4 ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip.
Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Asway, Ang balita ng Panginoon ay ni San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dokang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dokang balong iyan ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang nang di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam natin na kahit mga paano ay ina-appreciate ng ating Panginoon yung bando ng 2 kusing sa templo. At marahil, maganda rin isang araw, pagkatapos natin sa buhay na ito, ma-appreciate din tayo ng ating Panginoon, di ba? Di ba matuwa siya sa atin? Yung maganap ang ating Panginoon na sinusundan natin sa mga ginawa natin nung tayo ay nabubuhay pa. Somehow, nakatutuwa kapag na-appreciate tayo ng ating Panginoon. Kaya marahil yung mga bagay-bagay na nagawa natin na maganda, mabuti, huwag yung kakalimutan. Kasi yun din ang magiging inspirasyon natin upang mas lalo tayong gumawa ng mabuti pa, upang mas lalo tayong gumawa pa ng totoo at saka ng maganda.
Sa mga pagkakataong nahihirapan tayo, balikan mo, meron tayong nagawang maganda at mabuti kahit pa paano. Diba? Itong pagkisimba ninyo ay isang malaking sinyalis yan, kumarka, na mabuting tao pa rin tayo kahit pa paano. Nagsusubigan tayo, oo, pero alam natin na kahit pa paano ibabaw yung intensyon na magpakabuti tayo. At bakit? Sapagkat hindi tayo madamot. Sapagkat nagbibigay tayo, katulad ng balo. Kahit nahirap-hirap na siya, tayo rin hirap na hirap. Marunong tayong magbigay ng panahon. Marunong tayong magbigay ng ating sarili. Marunong tayong magbigay ng pangangailangan ng ating alam ninyo, si Maria mismo ay larawan ng pagbibigay mula pagkabata hanggang sa dulo, buhay sa mundong ibabaw. Pero Santa Cecilia, binigay niya na ng buhay mismo literally. Bakit? Kasi si Jesus din, di ba? Nagbigay din ng buhay at ng sarili. So sana tayo rin, alam niyo, pag nagbibigay tayo, doon nagsisimula ang maraming himala. Di ba? Alala niyo ba yung kwento tungkol sa pinakaing libo-libo? Nagsimula iyon sa maliit lang na pagbibigay hanggang napakain ang napakaraming tao. Alala niyo ba ang mga EDSA 1, EDSA 2, nagkalat ang pagdisal at that time at saka mga pinapay. Again, pagbibigay ng sarili. O ganun din ngayon, totoo yan nung unang panahon, nung kahapon, at totoo rin yan hanggang sa kasalukuyan. Pag nagbibigay tayo, laging may himala. Nagkakaroon ng himala bago tayo magbigay, pagkatapos tayo magbigay. Kaya patuloy natin pagpasalamat yung oportunidad, yung pagkakataon, yung pagtitiwala na kapag tayo ay nakapagbibigay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos sa punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay ng Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magpaghahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasikiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Basbasan mo kami. At mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at kabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway na ibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit kay ni Kristo. Manalangin tayo. Basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay ng Diyos, basbasan mo kami. Sa katahimikan na dulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Ang maraming makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin at pagkalamos sa amin ng sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alang-alang kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid kung paghahanda na kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkinawa ng Panginoon, ang kapagahari sa
sa iyong mga kamay. Kapurihan at karangalan sa ating panglabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ang malamig lumikha, pakabanalin mo at paspasan ng mga aral na kahanda upang paalapin ito ang aming diwa sa linas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasabit ni Santa Cecilia sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon, At sumayo, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may panindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat pinarapat mo kanyang matularan ang iyong anak na naghayang sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa bigay na lakas. Kaya isa ng mga anghel sisamot ng papuri sa iyo, na walang may sa kalangitan, kami nagbubugi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa pagkaasan, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa pagkaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukalan ka ng kapanalan sa pamagitan ng Espiritu ng banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, inalabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at tinaya namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mga simbang nilanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya San Francisco namin, papalipal-pulagin namin obispo at ang kanang kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahinday na may pagkasinsalin mo rin mabubuhay, gawin at mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong ugnagan. Kaawaan mo pagkitapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga nagaring-garing ng Diyos. Kaysa na sila ng tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol. Kaysa ng lahat ng mga banal at manamuhay, Diyos na ibig ng kalulugod sa iyo. Maipagdiw mo namin ang pagpupulis karaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang kapulay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tawagin natin Ama, ang Diyos natin mapagkalinga.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at taliwas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kaharian at ang kapulian, magpakailan na amin. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumahay-mahay ko na ng palataya at huwag na aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin. Makigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob ka sa amin ang kapayapaan. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat siya magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap namin banal na pakikinabang ay makapagpulutawa sa amin ng katatagan ng magkaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, ng ating paglulubina, umay pong taglay, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos. Sa sayang inda malupaawang natingala para sa namumukod tanging bulaklak sa magulong pangalangin ng iyong pangalan Inang Maria Madre
Bakit mo hindi? Grabe.